will still study about the letter to the Hebrews. So our text is in Hebrews chapter 8, verses 1 to 6. Hebrews 8, verses 1 to 6. Church, hear the word of the Lord. Now, the point in what we are saying is this. We have such a high priest, one who is seated at the right hand of the throne of the majesty in heaven, a minister in the holy places, in the true tent that the Lord set up, not men. For every high priest is appointed to offer gifts and sacrifices. Thus, it is necessary for this priest also to have something to offer. Now, if he were on earth, he would not be a priest at all, since there are priests who offer gifts according to the law. They serve a copy and shadow of the heavenly things. For when Moses was about to erect the tent, he was instructed by God, saying, "See that you make everything according to the pattern that was shown you on the mountain. But as it is, Christ has obtained a ministry that is much more excellent than the old, as the covenant he mediates is better, since it is enacted on better promises." Church, this is the word of the Lord. Salamat po, and tayo po yung manalangin muli. O Diyos, tinatalaga namin sa inyo ang pakikinig ng inyong salita. Panginoon, gamitin niyo po ito tunay na maipamalas ang iyong kapangyarihan at maipamalas ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa amin. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan, magdulot ang iyong salita ng pagbubunga sa aming buhay, O Diyos, para sa inyong kapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Kahapon po, sa school nila Yuan and Marcos, nagkaroon po ng seminar. These are like good initiatives or initiative ng school dahil nagko-conduct po sila ng mga seminar na matututunan ng mga parents. At yung iba ayaw umattend doon, pero si Joy nagtsatsaga na umattend doon. Umattend si Joy at marami po talaga natututunan. Doon po sa seminar na dinaluhan ni Joy kahapon, sinabi ng speaker na iba daw talaga ang naidulot ng pandemic sa mga batang nagsisimulang mag-aral. So, yung mga bata, for example, yung mga toddlers na first time na makapasok ng school, can you imagine, nagsimula po silang probably sa setting ng pandemic, lockdown, sa bahay lang. Ang mga batang ito, pagkatapos ng pandemic, nahirapan daw po silang gumamit ng lapis. Dahil nasanay sila sa paggamit ng mga daliri sa gadget. So, nagsusulat sila, ganyan po yung paggamit nila, no? Pag sila ay hahawak na ng pencil, ganun din daw po sila humawak ng pencil. So, yung mga bata na tinuturuan na ganyan ang paghawak ng pencil and then yung arm mo nakalin dyan, hindi nila ma-appreciate yung paghawak ng ganun, ganito yung paghawak nila. Okay? Nahirapan silang mamuhay sa realidad. Because hindi yun yung totoong pagsusulat eh. Ang totoong pagsusulat, hindi sa gadget, sa papel, at meron kang gagamiting pencil at ganito yung hawak. Pag ikaw ay lumaki, kailangan mong ma-outgrow yung ganong klaseng pagsusulat. Or whatever. Hindi man ganun yung mangyari. Of course, tinuturuan nga po sila. Now, the question, paano kaya kung ang mga tao na nais lang mamuhay base sa unang tipan, bago pa dumating si Jesus, dahil yun na ang kinaugalian nila. What I'm trying to say is, paano naman po
kung ang mga tao sa atin ngayon ay patuloy pa rin namumuhay base sa Old Testament dahil yun na yung kinaugalian nila. Imagine, before dumating si Jesus, namumuhay ang tao sa time ng Biblia in the system of the Old Testament. Paano nung dumating si Jesus, hindi, ayaw na naming mamuhay sa sistema ng bagong tipan, gusto naming manatili sa lumang tipan. May kabuluhan pa ba ang pamumuhay natin sa mga relihiyosong gawain ng kautusan kung ang pamumuhay kay Jesus ang pinakarealidad ng mga ito? Probably, yung mga bata, iisipin nila, hindi, ito yung talagang pagsusulat eh. Paano kaya kung sabihin din ng mga tao sa Biblia bago dumating si Jesus, hindi, ganito yung tamang pamumuhay sa Diyos eh. Without realizing that the Old Testament again is pointing to the reality of Jesus. And everything in the Old is fading away. Because this is what living for the Lord, for God, is really all about, through Jesus Christ. Tayo po ba ganun din? Patuloy ba tayong mamumuhay sa Old Testament? Or we will see the significance of the Old Testament through Jesus Christ? Pinamagitan natin ang sermong ito base sa ating teksto na the final reality has come. The final reality has come. Ang sentral na mensahe ng ating sermon ay, the arrival of Jesus brought forth the final reality of better worship who mediates for us a far better covenant. Again, the arrival of Jesus brought forth the final reality of better worship before God who mediates for us a far better covenant. Sa Tagalog, para lang pong madaling maunawaan natin, although medyo mas mahaba sa Tagalog, ang pagdating ni Jesus ay nagdala ng panghuling realidad, that's the final reality, ngayon at magpakailanman, ng mas mabuting pagsamba sa harap ng Diyos na namamagitan para sa atin sa isang mas mabuting tipan. Baka mas nalito po kayo, no? Pero tayo po ba, kahit po sa season ng Pasko, iniisip lang natin yung Pasko mismo, or hindi natin naintindihan again yung significance ng pagdating ni Jesus dito sa lupa. Maraming taon na ang nakalipas. Kaya po this is at least the aim of the sermon series, na ma-appreciate natin yung pagdating ni Jesus. Makita din natin yung significance, kahalagahan kung bakit nagtungo si Jesus dito sa lupa. Kaya kailangan nating maintindihan na nung si Jesus ay dumating dito nga po sa lupa, ito na yung totoong realidad ng pagsamba sa Diyos. Yung mga sinasagawang pagsamba sa Diyos sa templo ng mga pare, mga sakripisyo, ay patungo sa totoong realidad na si Jesus. Anong saysay na patuloy tayong mamumuhay sa ganitong kaparaanan kung andito na si Jesus? That's the idea. And much more. Pinapatunayan ito ng tatlong kapahayagan sa teksto. This is testified in the at least 3 revelation to us about Jesus. So let's see. In verses 1 to 2, I called it better access. Better access. Explain ko lang din po bakit better access, because sinasabi po, kumpara sa mga high priests in the Old Testament,
lalong-lalo na of course, yung high priest mismo, they are only able to enter to the Holy of Holies, but the great high priest Jesus is able to enter not to the tent made by men, but in the heavenlies, in the very presence of God. That's why through our great high priest, we have a greater access or better access to the Lord or to God. So that's why I called it better access. In verses 3 to 4, pangalawa, we have better worship. Because we are not dependent sa mga animals. Animals, natawa-tawa ako last time, animal. Pero mga animals na sinasacrifice ng priest. And they are imperfect actually. We have a perfect sacrifice through Jesus. So that's why the better sacrifice na i-offer, we don't only have a great high priest, we also have a great sacrifice in Jesus. That's why right now we have a better worship. Pagdating po sa verses 5 to 6, I called it better covenant. That's obvious in verses 5 to 6. I think nabanggit nga po yun mismo. More excellent than the old covenant. So we have a better covenant because the old covenant doesn't last. It points to the better covenant, which is our covenant with Jesus Christ, wrought by the Spirit. Sabi nga po. And it is eternal. This covenant lasts forever. So we are based in this covenant ngayon. So again, we have better access, better worship, and better covenant. So simulan po natin sa umpisa in verses 1 to 2, better access. Now again, we are in Hebrews. And I hope we are already introduced at least in the understanding about Hebrews. Last week, we are in chapter 2. Okay? I want you to see kung saan po tayo ngayon din. We are in chapter 8. Ano po ba yung naintindihan natin sa chapter 2, no? In verses 14 to 15, nabigyang pansin ang kahalagahan ng pagdating ni Jesus para sa ating kaligtasan. Okay? Bakit kailangang tumungo mismo ni Jesus sa lupa? Naintindihan natin yon. Kung bakit kailangan siyang maging tao. Okay? At bakit kailangan niyang mamatay, naintindihan po natin yon. So, naisakatuparan ng Diyos ang kanyang pangakong kaligtasan sa kanyang mga anak, to these children, sa pamamagitan ng itinalaga niyang tagapagligtas o manunubos na si Jesus. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay laban sa may kapangyarihan ng kamatayan. Right? In verses 14 to 15, He destroyed the one who has the power of death. Yun po ang sinasabi. That's why, ang natutunan po natin, yung pagdating na iyon ni Jesus, yung ginawa niya, ito ang diwa ng pagdating ni Jesus o ng Kapaskuhan. Na siyang may akda, si Jesus ang may akda ng ating kaligtasan. Base at least dito sa sulat sa Hebrews. Now, in chapter 2, that's what we learned. In chapter 3, that's why you should use your Bibles. You will see in chapter 3, simula po dito, kinumpara po si Jesus kay Moses. And si Moses, as we all know, even kanina natutunan natin, he is the mediator between the people of Israel and Yahweh. He is the mediator. Pagdating po dito sa chapter 3, onwards, patuloy pong tinutukoy ng manunulat or binibigyang pansin ang paksa ng mediator. Okay? Binibigyan pong pansin or diin yung paksa ng mediator. Sinabi po una dito, si Moses, at sinasabi na meron pang mas dakila kay Moses. Yun nga si Jesus. Simula po sa chapter 4, actually 4 verse 14,
makikita po nyo sa ESV, ang title po nun, Jesus the Great High Priest. Hanggang sa chapter 10, verse 18, mapapansin po ninyo na sa seksyon na ito, pinag-uusapan pa rin yung paksa ng mediator, pero sa mas partikular na mediator, which is high priest. Okay? So mediator, and then the type of mediator, high priest. In that long section, pinag-usapan po si Jesus na siya ang pinakapunong pari na tanging itinalaga ng Diyos na makakalapit sa Kanya sa pinakabanal na parte ng templo. Actually, what I'm saying here is, alam po natin yung high priest. Kanina nasabi natin, sa templo, merong Holy of Holies. Isa lang po ang makakapasok doon, yung high priest. Isa lang. Once every year din po yun. Okay? Pagdating po sa chapter 7, si Jesus ay hindi lang basta ang higit na pinakapunong pari, kundi siya ang kundi siya ay nasa linya ng kinikilalang pinakapunong paring hari na si Melchizedek. Ang hirap ng Tagalog, no? The first ever high priest, which is also a king, si Melchizedek. Hindi ko lang nakalimutan ko yung etymology ng Melchizedek. Zedek, I think, is righteousness. So, Melchizedek, the name of Melchizedek means king of righteousness. King of righteousness. Si Melchizedek po ay nasa panahon pa ni Abraham. Doon nga daw po nag-offer ng tithes si Abraham. Okay? So si Melchizedek, like a typical priest, sila yung nag-a-administer ng mga sacrifices before the Lord. Nabanggit po dito, kinumpara si Jesus, actually, sinasabi na nasa linya ni Jesus, ni Melchizedek si Jesus. Pero hindi lang po iyon, kahit nga po sa linya ni Aaron ng mga Levites. Ngunit, mas pinatotoo rito na si Jesus ay mas higit kay Melchizedek sa lahat ng aspeto. Ito po yung pinupunto ngayon ng pag-aaral natin sa chapter 8. Yes, nasa linya siya ni Melchizedek, pero mas higit siya kay Melchizedek kumpara sa mga nagampanan ni Jesus. Ayan po. Kaya dito sa dating teksto, sinabi sa verse 1, okay, let's look at our Bibles, chapter 8, verse 1 and 2. Kaya ang sabi, now the point in what we are saying is this. After that explanation, we have such a high priest, one who is seated at the right hand of the throne of the majesty in heaven, a minister in the holy places, in the true tent that the Lord set up, not men. Right? Sinasabi dito na ang punto sa lahat ng ibig sabihin ng manunulat patungkol sa pinakapunong pari sa Old Testament, alright, ay tayo ngayon ay may mas higit na pinakapunong pari na si Jesus. Dahil, yun po ang pinupunto, yung reason, dahil siya ay mismong nasa lugar na dinadaluyan ng Diyos sa kalangitan at hindi sa istrukturang gawa lamang ng tao. Okay? I cannot imagine the structures that God has made compared to men. Because tayo po probably ma-amaze na tayo sa mga great architectures. Paano kaya yung mga structure na ginawa daw ng Diyos? At doon daw nananahan, dumudulog actually si Jesus. Doon po, mas naging higit si Jesus kumpara kay Melchizedek. Lumalabas na dahil kay Jesus, nagkaroon ang sino mang sumasampalataya kay Jesus ng malayang pagdulog sa Diyos dahil nga po
si Jesus na mismo ay nananahan sa presensya ng Diyos. Nagkaroon po tayo ng ganong klaseng access, direkta sa Diyos. I want us to realize, in the Old Testament, sabi, mamaya makikita natin, copies lang daw po iyon ng totoong structure. So if the high priests in the Old Testament are able to dwell in the Holy of Holies, I don't want to see it like this, pero probably in the eyes of God, that is so cute. Right? Pero still, nananahan dun talaga yung presensya ng Diyos. Yes, Holy of Holies. Pero Jesus, being the great high priest, ay hindi lang nagtungo doon, pero doon mismo sa presensya ng Diyos. Si Jesus na ating pinakapunong pari ay nananahan mismo sa presensya ng Diyos sa totoong tabernakulo na hindi gawa ng tao. Dahil dito, nagkaroon tayo ng mas higit na kakayanang makadulog sa Diyos. We have to understand that. Na si Jesus po ang pinakapunto na ng ating pananampalataya sa Diyos o ng ating pamumuhay sa Diyos. Pinapawalang bisa rin nito ang relihiyosong kaparaanan ng tao ngayon para tayo makalapit sa Diyos. What I said is, tinatanggalan na din po ng effect yung ginagawa ng mga taong religious practices ngayon na kung saan dumidepende po sila hindi direkta kay Jesus. Kumbaga, anong kwenta nung ginagawa nating ito kung ito na yung realidad eh? Ito na si Jesus eh. Bakit ka papatuloy na nananalangin sa ganyang kaparaanan? Ito na yung kailangan nating tunguhan eh. Namumuhay na tayo dito. Anong saysay nung pagdating ni Jesus at patuloy ka pa rin umaasa sa Diyos sa kaparaanan ng mga relihiyosong gawain? You pray the long prayers. You pray to those so-called saints when Jesus is the final reality. And mamaya ko pa yata sasabihin ito, pero later on, sinasabi nila nung nasulat yung Hebrews, hindi pa daw nasisira, nung nasulat yung Hebrews, hindi pa nasisira yung Temple of Jerusalem. Okay, that's the second temple. Later on, in few time, sinira pa ng mga Romano yung templo. Now, the question is, paano sila sasamba? Paano sasamba ang mga people of God kung wala ng templo? That's why it tells us, wala nang saysay yun eh. Because, eto na si Jesus. Kaya ang tanong po natin dito, dumedepende ka pa rin ba sa mga relihiyoso mong kaparaanan tungo sa Diyos o sa kasapatan ng pagtitiwala mo kay Jesus? That's why we have to be people of the Bible, not in the traditions of men. Once we understand the truth about Christ, then we should be living sa realidad ni Jesus. Again, the question, dumidepende ka pa rin ba sa mga relihiyosong mong kaparaanan tungo sa Diyos o sa kasapatan ng pagtitiwala mo kay Jesus? Pangalawa, in verses 3 to 4, we called it better worship. Sinabing kasunod sa verses 4 to 5, let's read. Now, if he were on earth, 3 to 4 po pala tayo. For every high priest is appointed to offer gifts and sacrifices. Thus it is necessary for this priest also to have something to offer. Now, if he were on earth, he would not be a priest at all, since there are priests who offer gifts according to the law. Binibigyang diin dito ang tungkulin
ng mga pinakapunong pari na paghahandog ng alay sa Diyos sa templo para sa kapatawaran ng mga kasalanan araw-araw. Actually, it's either the high priest or some priest, Levitical priest, na sila po yung nag-o-offer ng mga guilt offering. Okay? Maganda pong maintindihan natin yung guilt offering because it actually removes only the guilt, not the entire sin. We have to realize that. Not exactly, totally, yung sin in that offering ang tinatanggal. In that offering, only the guilt offering. That's why yung guilt offering, araw-araw po yun. Can you imagine every day, priests are like butchers. Kumakatay sila lagi at inaalay iyon sa templo araw-araw. Bukod pa yung atoning sacrifice that is once a year sa Holy of Holies. So, ito po yung binibigyang diin, yung tungkulin ng mga punong pari. Ang mga nasa tribe of Levi ang naatasan sa gawaing ito. Okay, sino po 'yon? Mga nasa tribe ng Levi. Ni Levi. Leviticus 4, 1 to 5, chapter 13 also, or 4 to 5, chapter 4 to 5, Leviticus 6, 24 to 30. Makikita po ninyo 'yon, sila ang naatasan. Now the question is, saang tribo si Jesus? Sino yan? Brother Edgar. So, Jesus is from the tribe of Judah. So, bakit si Jesus ang ituturing na magiging pari din para sa atin ngayon? Kung siya ay nanggaling sa tribo ni Levi. Kaya, sa chapter 7, ito po yung naging argumento ng manunulat. If you will go to chapter 7, 12 to 14, di ko lang po nailagay dyan, ang sinasabi po dito, yes, si Jesus is from the tribe of Levi, pero mas higit pa rin siya dahil hindi lang siya isang pare na nag-offer ng sacrifice, ang naging sacrifice niya mismo ay yung sarili niya. He is the suffering servant na tinatawag. He is the king, yes, pero siya yung hari na nag-alay ng kanyang buhay. Because the kings, sabi, yung magiging Mesias will be coming from the tribe of Judah. Kaya lumalabas, kahit hindi man siya nanggaling sa tribe of Levi, sa tribe of Judah, mas sigit pa rin yung kanyang nagampanan. Ngunit, ang perpektong alay ni Jesus, again, as I have said, ng kanyang buhay mismo ang nagtapos sa sistemang ito ng Old Testament na hindi na kinakailangan pa ng karagdagang sakripisyo. Dahil sa ginawang pagsakripisyo ni Jesus ng kanyang buhay, meron ding sinasabi sa Hebrews na nagampanan na niya ang tungkulin ng pag-alay ng mga sakripisyo sa templo once and for all. Kung tayo po ay babalik sa Old Testament, yung pag-alay ng templo, dapat may budget tayo sa church nito. At ang presyo ng ang inaalay ng mga hayop or animals sa temple ay dapat unblemished. Wala perfect. Kayo po ba mag-aalay kayo sa hari ng mga hari, Diyos ng Diyos, nang hindi perfectong alay? No. Ang requirement ng Lord, kung gaano ka banal, ganun din dapat kabanal ang ialay nyo. At kung ang mga animals na ito ay perfect, sila po yung costly. Sila yung mahal. That's why ayaw mong magkasala. Right? In that sense. Pero pag ikaw ay nagkasala, that's the requirement. And Jesus was able to suffice
all those requirements in that single sacrifice. Once and for all. That's why, anong saysay kung tayo ay mamumuhay pa rin sa ganong sistema, kung ito na yung nagawa ni Jesus? Again, nasira nga po yung templo. That's why, paano kayo makakapag-offer? Si Jesus ay hindi lang pinakahigit na pinakapunong pari, kundi siya rin ang naghandog ng pinakahigit, perpekto at sapat na alay magpakailanman nang ihandog niya mismo ang kanyang sarili. That's why he is the great high priest. Mas lalong nagkaroon ng saysay at malalim na kahalagahan ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan dahil inialay mismo ni Jesus ang kanyang buhay ng personal para sa iyo. Sinasabi, Jesus offered His life directly to you. Buhay niya ang inialay niya para sa iyo. Kaya ganun po kalalim itong kapatawaran na ito. Ganun kalawak din ang pagmamahal ni Jesus para sa atin. Higit na may kalinisan ang iyong mga kasalanan dahil higit na perpekto ang inialay na sakripisyo ng Diyos sa pagdating ng kanyang bugtong na anak na si Jesus tungo sa krus. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para sa kapatawaran na ito. Naghandog ang Diyos para sa ating panunumbalik, para sa ating kalinisan, para sa ating katuwiran. That's why we have to see this connection. Yes, in the Old Testament may mga iniaalay na sakripisyo. Nung dumating si Jesus, hindi lang siya cute na baby. He is not only a good teacher, he's not only a miracle worker, let's say, pero in the end, namatay siya. Anong saysay nung ginawa niyang yun? Well, the truth is, ito ang pinakapunto para sa kaligtasan natin. Kaya ma-appreciate po natin yung Old Testament in Jesus Christ. That's why next year, read your Bible. Pag dumating kayo sa Leviticus, don't simply think about yung mga mismo sinasabi doon. Imagine na lahat ng ito nawala ng saysay dahil kay Jesus. Actually, ang punto nito, si Jesus. What a great God we have. Kaya nga sabi nung famous na hymn, sabi ni Robert Lowry, actually yung kantang niyang ito, base din dito sa Hebrews. Chapter 9, I think. Sabi niya doon, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. That is a truth to live by. Sa kasapatan ni Jesus, ang tanong, kailangan mo pa bang dumepende sa iba para ikaw ay mapatawad at malinis sa iyong mga kasalanan? Yung iba po sa atin, or all of us, are all guilty of sin, especially deep-seated sin na matagal nang nangyari at nagko-control ngayon ng buhay natin, na halos hindi tayo makawala doon at tila yun yung nagdidikta kung paano tayo mabubuhay ngayon. Marami pong ganyan. Isa lang po makakapag-ayos nito. Ang dugo ni Jesus. Ang buhay ni Jesus. Once you are in Christ, you are completely a clean slate. Hindi mahalaga yung kalinisan mo sa harap ng tao, ang mahalaga yung kalinisan mo sa Diyos. Paano ka magiging malinis sa harap ng Diyos? Sa kasapatan ng dugo ni Jesus. At
At ito ang magpapanumbalik sa atin. Mamuhay ng may panibagong buhay. Si Jesus lamang ang higit na nakapag-alay ng higit na pagsamba sa Diyos nang ialay niya ang kanyang buhay. Panghuli, third, in verses 5 to 6, a better covenant. Sa huli ng ating teksto, sinabi sa verses 5 to 6, they serve a copy and shadow of the heavenly things. For when Moses was about to erect the tent, he was instructed by God, saying, see that you make everything according to the pattern that was shown you on the mountain. But as it is, Christ has obtained a ministry that is much more excellent than the old, as the covenant he mediates is better, and yung better covenant, since it is enacted on better promises. Ang galing po nung nagsusulat nito dahil nagagawa niyang na-exegete niya, kumbaga, napapalabas niya yung nais sabihin dito sa mga sinabi sa Old Testament. Kung titingnan po natin yung see that you make everything according to the pattern that was shown you on the mountain, yung mountain na yun, I think yung Mount Sinai, kung saan si Moses ay nakipagkita sa Diyos, at lahat ng commandments binigay at kung paano itatayo yung tabernacle, yung measurement, ano yung mga elemento, components doon, ipinakita daw sa kanya doon sa mountain. Pero it is only a pattern. Yun yung sinasabi ng writer ng Hebrews, a pattern, a copy ng totoong realidad in the heavens. Again, ito mismo ang teksto na sinasabi rin na ang Old Testament ay anino lamang, right? The Old Testament is just a shadow of the true substance or reality, which is Christ. Bagamat tinutukoy dito ang tabernakulo na ipinitayo kila Moses sa wilderness, pinupunto mismo nito ang katotohanan patungkol sa realidad ng mga ito na higit na nagampanan ni Jesus. So pagdating dito sa Hebrews, ang ginawang aplikasyon nung sinabi ng Panginoon doon ay copies lang ito eh. Shadow lang ito. Yes, ginawa mo yung mga structure na yan as by the pattern na ipinakita sa iyo. Therefore, kung ito ay sinunod lang, merong totoong realidad. Merong totoong tent na tinatawag. True tent. Temporary lang yan, ito yung totoo. Later on, in that shadow, mawawala yan. It will fade away and everything will live here sa katotohanan ito. Ang anino ng mga seremonya at kautusan sa Old Testament ay nabigyang wakas sa pagdating ni Jesus. At sa pagkawasak mismo ng templo kinalaunan, si Jesus ngayon, we're talking about presently, ay aktibo at direktang naghahari sa buhay ng mga mananampalataya. Think about this. If there is a true temple in the heavens, let's say, or a true tent, sino yung great high priest na nagsuserve doon, right? It's Jesus. And He has that kind of work na patuloy na nagsuserve sa atin para masustain po tayo sa ating relationship sa Panginoon. Okay? Bukod dito, ang kaugnayan sa Diyos ay nakatuon sa walang hanggang tipan or everlasting covenant at mas mainam na pangako ng Diyos. Una, we have a great high priest. Pangalawa, our great high priest serves in the true tent. Pangatlo, let's say, we are established, we are standing in the better covenant. An everlasting covenant. Enacted, sabi dito, on better promises. Yes, probably these people will inherit the land
These people will have these blessings, prosperity in the land. But the better covenant has a better promises that is not only serving yung buhay natin dito sa mundo, but yung buhay natin habang buhay. Doon nakatuon yung mga pangako ng Diyos. Ang lumang tipan sa ilalim ni Moises ay limitado lamang sa mga pangako nito, ngunit ang bagong tipan kay Jesus ay walang limitasyon sa kabuuang kaligtasan nito. Limited in the old, limitless in the new. Dahil kay Jesus, mas may kabuluhan ang ating pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Okay? Yung pangako ng Diyos ay hindi nakabase sa pananampalataya natin. Okay? Although, may element ng faith, pero ang faith na yon ay nakatuon dun sa pinaka-object ng faith natin. Yung object ng faith ang mismong sinasandigan ng pangakong ito. Ang mismong nagsisigurado, nagkakaroon ng kasiguraduhan dahil sa object ng faith natin si Jesus. Kaya ang tanong po natin, may dapat ka bang ipag-alinlangan sa mga pangako ng Diyos base sa iyong sitwasyon? Kung ito ay may matibay na katiyakan kay Jesus. Let's admit, aminin po natin, pagdating sa mga promises in the Word of God, we are being enlightened, or probably we are nare-rejuvenate tayo, nabibigyan tayo ng enerhiya, kasiyahan. Pagdating ng pagsubok, totoo ba yung pangako ng Diyos? Totoo bang mahal niya ako? Totoo bang ito yung mangyayari sa buhay ko? Hindi nakabase sa sitwasyon, nakabase doon sa humahawak ng pangakong ito. Kaya may dapat ba tayong ipag-alinlangan, lalong-lalo na kung nakatuon ito, nakadepende ito kay Jesus. Tulad ng sinabi ni Pablo sa Romans 8:32, He who did not spare His own Son, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, hindi niya ipinagkait ito, but gave Him up for us all, will He not also with Him graciously give us all things? Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa iyo. Hindi niya rin ba ikaw dadalhin ng Diyos sa kasaganahan ng buhay sa hinaharap? Hindi man sa buhay natin dito, sa mas buhay natin sa Diyos. Kumbaga, manghihina ka pa ba kung siguradong ito yung gagawin sa atin ng Diyos? Dahil ibinigay na nga niya yung kanyang anak eh. We have a better covenant in Christ. Muli, napatunayan sa tatlong kapahayagan sa teksto ang naidulot ng pagdating ni Jesus. Kung ano yung naidulot ng pagdating ni Jesus. In verses 1-2, we have a better access. In verses 3-4, we have better worship. And in verses 5-6, we have better covenant. Realize na ito po ang naidulot ng pagdating ni Jesus. Bilang tugon dito, ito po yung mga, how do we respond to this? Ano yung response natin dito? Una, although this is not very specific, pero this is what we can do. Find joy in the sufficiency of Christ for our salvation. Magkaroon po tayo ng kasiyahan sa kasapatan ni Jesus para sa ating kaligtasan. Every Christmas, we sing isang kanta na kinakanta natin, Joy to the World. The Lord has come. Pero may joy ba talaga tayo dahil dumating si Jesus? Or do we really celebrate yung pagdating na yon ni Jesus and you are really living in that joy nung dumating si Jesus? Or we're just simply singing joy to the world, but there's no joy at all, especially in Christ. Anuman ang mangyari
patuloy kang magkaroon ng kasiyahan dahil sa kasapatan ni Jesus para sa ating kaligtasan, ano man yung mangyari. Pangalawa, live your life as a sacrifice of worship to Jesus in response to His love, and mercy. Mahaba yata, no? So, live your life as a sacrifice of worship to Jesus in response to His love and mercy. Kung si Jesus ang pinakahandog na nagbigay ng ganap na kaluguran sa Diyos, ang realidad na ito ay dapat din magdulot sa atin ng buhay na pagsamba sa Diyos. The picture here is Jesus Himself. Kaya nga, let me go right away. In Romans 12 verse 1, sabi po ni Paul, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. In the Old Testament, puro patay na animals yung ini-offer. Now that you are in Christ, ialay mo yung buhay mong nabubuhay para sa Diyos. And that is your spiritual worship. Holy and acceptable to Him. Kaya kung si Jesus ay nag-alay ng perpektong buhay sa Diyos, tayo din dapat ay namumuhay ng may ganong klaseng pagpupursige. Na mahandugan ang Diyos ng buhay na pagsamba sa ating buhay. That's why live your life as a sacrifice of worship to Jesus in response to His love and mercy. Naway maging totoo sa atin ang mensahe sa umagang ito, again, our central message, the arrival of Jesus brought forth the reality of better worship before God, who mediates for us a far better covenant. This is what Jesus accomplished nung siya ay dumating. Nais kong magtapos sa sinabi ni John Piper patungkol sa ating teksto. Ganda po nito, no? Sabi niya, so, the meaning of Christmas is not only that God replaces the shadow with reality. Tinatanggal niya yung parang mga anino ng Old Testament at maipakita na ang totoong realidad. Hindi lang yun, but also that He takes the reality and makes it real to His people. Hindi lang yun, mangyari yun, pero yung realidad ng buhay ni Jesus ay maging totoo din po sa buhay natin. That's what Christmas is all about, ang sinasabi ni John Piper. He writes it on our hearts. He does not lay His Christmas gift of salvation and transformation down for you to pick up in your own strength. Baga, ito yung regalo, ikaw bahala dyan kung kukunin mo yan para ikaw ay magbago. He picks it up and puts it in your heart and mind and seals to you that you are a child of God. That's what Christmas is. Yung hinandog na kaligtasan ng Diyos sa iyo ay hindi lang yon pinatatanggap sa iyo. In the deadness of yourself, talagang inilagay yun sa iyo ng Diyos. Hinandog na yun talaga sa iyo para ikaw ay mamuhay na para sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa iyong salita at sa katotohanan ni Jesus na patuloy at aktibo na ginagampanan ang kalooban ninyo, O Diyos, na magkaroon ng totoong transformasyon ang mga tao na nasa ilalim ng kasalanan
sa pamamagitan niya. Panalangin namin, O Diyos, na kami din po mismo ay hindi na mamuhay sa mga relihiyosong gawain, kundi mamuhay sa realidad ni Jesus. At ang realidad na ito ay maging totoo sa aming buhay, O Diyos. Makita namin na tunay na nangyayari ang inyong kagustuhan sa buhay namin, O Diyos. Salamat muli at tinitiwala namin sa inyo ang bawat isa na bigyang linaw, palalo, O Diyos, ang realidad ni Jesus sa aming buhay. Salamat, tinitiwala namin ang lahat ng ito sa inyo sa pangalan ni Jesus.